Panalo ni Marikina 1st District Representative-elect Marcy Teodoro sa COC cancellation case, pinal na. ₱34 million na halaga ng smuggled na sibuyas at mackerel nasa bat ng Bureau of Customs. Pisong rollback sa presyo ng LPG pinatutupad ngayong Hulyo. Nasa 2 o 3 bagyo inaasahang papasok sa bansa ngayong Hulyo ayon sa Pag-asa. At Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu muling bibisita sa White House sa gitna ng panawagan ng ceasefire sa Gaza. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 1, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Magpapatupad ng panibagong bawas presyo sa liquefied petroleum gas ang Petron at Solane. Piso kada kilo ang ini-rollback ng dalawang oil company sa LPG price simula ngayong umaga. Nagkaroon na rin ng price rollback ang dalawang LPG providers noong Hunyo. Ilang mahalagang aktibidad ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Kabilang narito ang pagpapatunog ng bell sa Philippine Stock Exchange at ang founding anniversary ng Philippine Air Force. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Ano ang dahilan ng bell ringing ceremony sa PSE at ano naman ang naging mensahe ni PBBM sa Air Force? Nel? Yes, Bernard, ang bell ringing ceremony sa Philippine Stock Exchange na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hudyat ng simula ng bisa ng Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA. Ang bagong batas na ito ay isang landmark reform na naglalayong ilapit ang capital market investment sa mga Pilipino sa pamamagitan ng mas affordable at accessible lalo na sa mga maliliit na mamumuhunan. Kabilang sa mahalagang provision ng batas ay ang pagpapababa sa stock transaction tax o STT sa 0.1% mula sa 0.6%. Ibinaba rin ang documentary stamp tax sa 0.75%. Dahil sa reforma na ito, nakikita Department of Finance na mababawasan ang transaction cost, makakahikayat ng market participation at makakapagpalagol ng capital market. Ito po ang layunin ng pamahalaan. Alisin ang mga balakid at palawakin ang mga oportunidad para sa ating pag-uunlad. Indeed, this act allows Filipinos to be true participants in our nation's economic growth. This law enhances our competitiveness in the ASEAN region and strengthens the foundation of a capital market that can thrive on the global stage. Tapos nito, pinangunahan rin ni PBBM ang selebrasyon sa 78th founding anniversary ng Philippine Air Force. Dito kinilala ng Commander-in-Chief ang dedikasyon ng Air Force units. Muling nangako ang Pangulo ng suporta ng administrasyon upang mapalakas pa ang kapabilidad ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Nel Maribuhok live mula sa Malacanang. Inaprobahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang dagdag na 50 piso sa sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region. Ngunit ayon sa isang labor group, insulto ang aumentong ito para sa mga manggagawa. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez.
Epektibo na sa July 18 ang karagdagang 50 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region o NCR. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, ito na ang pinakamataas na wage hike na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ngunit naniniwala ang grupong sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa na insulto ito para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Sa pahayag na inilabas ng labor group, sinabi nito na iniiwan ng dagdag sahod na ito ang mga manggagawa sa ibang rehiyong mas mababa ang sweldo at mas malala ang kahirapan, kung saan mas pinapakita lamang ang hindi makatarungang regional wage system. Samantala, binigyang diin ni Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na tungkulin ng Wage Board na balansehin ang karapatan ng bawat isang manggagawa, gaya na lamang ng proteksyon sa mababang sahod, karapatan ng mga negosyante na kumita, pagsusulong ng trabaho at productivity at pagpigil sa pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Dagdag pa ng DOLE ang Wage Board ng NCR, ang kauna-unahang naglabas ng wage order ngayong 2025 at ngayong Hulyo at darating na Agosto magsasagawa ng mga pampublikong konsultasyon kaugnay ng panibagong wage order ang mga regional board ng Region 1, 2, 3, 4A at 7. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ininspeksyon ngayong araw ng Department of Agriculture at Department of Health ang 6 na container na mga nasabat na smuggled na sibuyas at makarel sa Port of Manila. Ayon sa Bureau of Customs, nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 34 million pesos. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Mia Alonso live. Mia, ano na ang detalye ng mga nasabat na agri-products? Magandang tanghali, Bernard. 6 na container van nga itong inspeksyon ng Department of Agriculture kasama ang Department of Health sa Port of Manila sa mga nasabat na agricultural product ng Bureau of Customs. Naglalaman ang 4 na container ng puslit na pula at puting sibuyas, habang ang natitirang 2 container ay naglalaman naman ng frozen mackerel. Ayon sa Bureau of Customs, ang mga kargamentong ito galing China na dumating noong May 27 at June 1, 2025 ay idineklarang naglalaman lamang ng mantu, egg noodles at kimchi. Subalit matapos maglabas ng alert order at isinagawa ang pisikal na inspeksyon noong June 10, natuklasan ang laman ng mga containers ay pulang sibuyas, puting sibuyas at frozen mackerel na tinatayang may halaga ng higit 34 million pesos. Batay sa price monitoring ng DA, ang tinatayang fair market value ay 10.2 million pesos para sa pulang sibuyas, 3.8 million pesos naman para sa puting sibuyas at 20.8 million pesos para sa frozen mackerel. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chula Aurel Jr., posibleng ang mga produkto pa na ito ay connected sa mga ibinabagsak sa mga pamilihan. Bernard, na sasailalim itong mga mackerel na produkto na ito na smuggled sa testing upang masiguro kung ito pa ba ay safe for human consumption. Habang itong mga pulang sibuyas at puting sibuyas na puslit na ininspeksyon din ng ahensya ay ayon sa kalihim, karamihan sa kanilang mga na-test ay talagang positibo sa salmonella, kaya naman hindi na rin maipapayo na ito ay kainin pa ng tao. At yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Bernard. Mia, anong gagawin ng DA o ng plano nila sakaling mapatunayan na safe for consumption o ligtas pang kainin itong mga frozen mackerel na nasabat nila? Bernard, ayon kay Secretary Kiko Laurel, kapag itong ito na lang kasing isda, itong mackerel na lang ang tinitignan nila na baka posibleng pwede pa na kainin ng tao once na maging makita sa testing na safe pa para kainin, plano nila na ito ay ipamigay or posible na dalhin
sa isang ahensya sa DSWD, maaaring ipabigay ito ng ahensya. Ngunit katulad din kanina ng nasabi ko, itong sa salmonella na positibo itong sibuyas, hindi na nila ito maipamimigay. Kaya naman, isa rin sa paalala ng ahensya na mag-ingat kapag sila ay bumibili sa mga pamilihan dahil nung mga nakakaraan nga, Bernard, ay nagkaroon ng inspeksyon sa Paco, Manila, itong Department of Agriculture, at nakita na merong mga smuggled na onion doon sa pamilihan. Kaya pinag-iingat din ng mga mamimili. Pero itong mackerel, dadaan muna ito sa testing at kapag napatunayan na ito ay pwede pang kainin, ay maaari na ipamigay ito ng ahensya. Alright, maraming salamat, Mia Alonso, live mula sa Maynila. Hindi pa maisasagawa ngayong araw ang nakatakdasa ng testing ng pag-aangat ng navigational gate sa flood control sa Navotas City. Ito ay matapos na hindi pumasa sa quality check ang underwater welding na ginawa rito. Narito ang report ni Benedict Samson. Masela ng underwater na pagwewelding na isinasagawa sa arm ng navigational gate sa flood control sa Navotas City. Ayon kay Navotas City Mayor John Ray Chanco, ngayong araw sana susubukang paangatin ang naturang gate, ngunit nang isa ilalim ito sa pagsusuri, hindi ito pasado at kinakailangang ulitin. Kaya uulitin po yan at kailangan po ulit ng ilang araw. Napakahirap po kasing gawin po yan dahil underwater po yan. Tsaka dumadaan yung mga bangka, may alon, dumadaan yung mga barko. So yun, kailangan maiayos po yan para hindi pumasok yung tubig dito sa ilog. Malaking bagay sana kung magagamit ang navigational gate, lalo na't nitong Sabado ay nasira ang isang river wall sa barangay San Jose na nagdulot na matinding pagbaha sa naturang lungsod. Bukod pa ang mga pag-ulang dala ng habagat at ng mga inaasahang papasok na bagyo. At habang hindi pa naisasaayos na nasirang pader, patuloy ang panghamba ng mga residente gaya ni Sugar Oliveros. Siyempre po, sobra. Natatakot din po kami, lalo yung mga taga dyan. Sa baba, natatakot na rin sila na baka mangyari. Kasi 2 beses na nangyari, pero yung una, hindi naman siya natibag. Ganito rin ang pinangangambahan ni Narsing de Guzman na bukod sa walang naisalbang gamit ay patuloy pa rin naglilinis ng kanilang binahang tahanan. Kaya sana nga magtuloy-tuloy na para kawawa kami. Ang hirap ng ganyan. Biro mo, kita mo durog lahat, nakita mo naman, pinuntahan nyo. Lahat durog, wala akong naisalba. Sinabi rin ng alkalde na nakausap na nila ang may-ari ng shipyard na nangakong ipapaayos ang nagibang pader. Na kailangan pag wala na pong mataas na tide, ay makakapagtrabaho na sila at magagawa nila yung bumagsak na pader. Hindi lang yung bumagsak na pader, pati yung may hinang portion yan para maiwasan na nga po itong pangyayari po na to. Kapag-comply po natin yan, hindi po sila makakuha ng mga nararapat na permit po. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpalabas na ng Certificate of Finality at Entry of Judgment ang Commission on Elections hinggil sa pagkakapanalo ni Marikina City 1st District Representative-elect Marcy Teodoro sa kasong cancellation ng kanyang Certificate of Candidacy o COC dahil sa umano'y material misrepresentation. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Mento live. Dante, ano ang ibig sabihin ngayong nag-issue na ang COMELEC ng Certificate of Finality sa kaso ng COC ni Representative-elect Marcy Teodoro? Yes, go ahead, Dante. Dinig mo na ako, Dante. Ibig sabihin nga nito, kasunod nitong inisyu ngayon na entry of judgment and doon sa kaso ni Representative-elect Marcelino Teodoro dyan sa unang distrito ng Marikina City, inaasahan natin na mapoproklama na siya ng City Board of Canvassers na unang kinatawan ng nasabing lungsod. Ang proklamasyon ay kabilang sa tatlong requirement upang formal na uupo sa pwesto ang isang bagong halal na opisyal
Dahil sa pinal na ang desisyon ng COMELEC, naglabas na ito ng Certificate of Finality at Entry of Judgment pabor kay Teodoro matapos na walang temporary restraining order o TRO mula sa Korte Suprema para pigilin ang pagpapatupad ng kanilang desisyon. Bagamat una nang sinabi ni dating Senador Coco Pimentel na aakyat sila sa mataas na hukuman para questionin ang desisyon ng poll body. Batay sa ruling ng COMELEC and Bank sa kasong cancellation of Certificate of Candidacy o COC na inihain ni Pimentel at isa pang petitioner, sinabi ng komisyon hindi napatunayan ng mga petitioner na may paglabag si Teodoro o walang material misrepresentation o pagsisinungaling si Teodoro sa kanyang kandidatura. Tinalo ni Teodoro si Pimentel sa pagkakongresista noong nakaraang eleksyon diyan sa unang distrito ng Marikina. So sa ngayon, Bernard, ay hinihintay natin kung mayroon bang magiging aksyon ang City Board of Canvassers ng Marikina kasunod nga dito sa nagiging pinal na desisyon ng COMELEC sa kasong inihain laban sa dating alkalde na ngayon ay representative-elect ng unang distrito ng Marikina. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa Bernard. Maraming salamat, Dante Mento live mula sa Maynila. Nakatakdang i-discharge ngayong araw si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. mula sa Philippine General Hospital matapos sumailalim sa emergency appendectomy noong June 18. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, bagamat may kaunting abdominal pain pa si Teves, handa na itong bumalik sa kanyang selda sa Annex 2 ng BJMP upang matahimik umano ang mga kritiko. Mananatili rin siyang under medical watch sa BJMP upang matiyak ang kanyang patuloy na paggaling. Tinututukan na ng Department of Education ang pag-aayos ng senior high school program ngayong taon. At isa sa akbang ng ahensya ay ang Enhanced SHS Work Immersion Program na layong itaas ang antas ng kasanayan ng mga graduates para mas maging competitive sila sa job market. Ang detalye sa report ni Jenna Resina. 14 na paaralan sa buong bansa ang napili para sa pilot run ng Enhanced Senior High School Work Immersion Program. Ayon sa inilabas ng Department of Education na Memorandum No. 52 Series of 2025, layon nitong ihanda ang mga K-12 o SHS graduates para sa mundo ng pagtatrabaho. Kasama sa mga pilot school, ang 4 sa National Capital Region, 3 sa Region 4A at tig-isa sa Regions 1, 3, 4B, 5, 7, Cordillera Administrative Region at Region 11. Kabilang sa mga napiling paaralan ang Raha Soliman Science and Technology High School sa Maynila at Malanday National High School sa Marikina City. There are two things. One is, of course, the enhancement of the technical skills ng mga bata pagdating sa workplace. The application of theories they learn in school to practice at the workplace. And second, of course, is yung strengthened commitment and collaboration between and among the stakeholders outside and inside the school. Nilinaw ng DepEd na ang mga paaralang ito lang ang sakop ng pilot program. Batay na rin sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng DepEd at Private Sector Jobs and Skills Corp o PCorp. Layon ng Enhanced Work Immersion Program ng DepEd na mapataas ang employability ng SHS graduates sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga training at karagdagang work exposure na batay sa hinahanap ng labor market. Ang mga estudyante sa 14 na pilot school ay sasailalim sa 420 hanggang 640 hours ng work immersion na mas mahaba kumpara sa kasalukuyang 80 hours. So nakita nila na hindi pa ganun ka-employable with that 120 hours. So they strengthen it and mas pinahaba nila yung training into 420 to 640 hours. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, maraming employer ang hindi tumatanggap sa mga SHS graduate dahil kulang ang kanilang karanasan. Kapag kasi sa classroom, it's more on theory and basic applications. Whereas pagdating sa work immersion, it is real life experience and
real industry immersion. Yung iba't ibang troubles na ito troubleshoot niya, mararanasan niya. Yung iba't ibang klase ng tao na makakasama niya. So lahat yun, it's a holistic approach on work. So lahat siya, application ng ano siya, para na siya nagtatrabaho talaga. Para sa mga guro, malaki ang magiging tulong nito sa mga mag-aaral, pati na rin sa mga kumpanyang magsisilbing partner sa programa. Nakagandahan dito sa mga bata kasi makikita nila yung actual na mga gamit na kung saan meron silang first hand o meron silang actual na paggamit ng mga kagamitan na hindi kayang i-provide ng school pero nandoon sa mga industry. Magsisimula ang implementasyon ng programang ito sa school year 2025-2026 at magpapatuloy hanggang sa school year 2026 hanggang 2027. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang 20 oras o 24 na oras matapos umupo bilang bagong alkalde ng Maynila, koleksyon ng basura at paglilinis ng lansangan ang unang tinutukan ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso. Mula sa Divisoria Market sa Maynila, may report si Ivan Alvarez live. Ivan, ano ngayon ang sitwasyon dyan sa Divisoria Market? Nakolekta na ba yung mga tambak na basura dyan noong nakarang araw pa? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Dito sa kahabaan ng Divisoria Market, malaking bahagi ang maaliwalas na at wala na nakahambalang sa daan dahil kaninang umaga ay nakapaglinis na ang Department of Public Service ng lungsod ng Maynila. Sa unang 10 oras ng isinagawang paglilinis simula alas 2 ng hapon kahapon hanggang kaninang madaling araw dito sa Maynila, umabot na agad sa 2,000 metric tons ng basura ang nakolekta ng mga otoridad. Katumbas ito ng 300 truckloads ng basura, kabilang ang malalaking dump truck at compactor na patuloy na naglilibot sa iba't ibang distrito na apektado pa rin ng mga hindi nakokolektang mga kalat. Ayon sa DPS Manila, ilan sa mga hamon kaya bumabagal ang paghahakot ay ang matinding traffic, mahabang pila sa disposal facilities at pabugso-bugsong ulan kagabi. Una nang tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Maynila na tuloy-tuloy itong isinasagawang garbage hauling hanggang tuluyang maalis ang mga backlogs ng basura sa buong lungsod. Kasama sa operasyon ay ang mga otoridad mula sa lokal na pamahalaan, mga kontraktor at support teams mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ella, kaninang umaga ay personal na binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang ginawang paglilinis sa Divisoria Market. At mamayang hapon ay inaasahan na magsasagawa ng State of the City Address upang magbigay itong alkalde ng Maynila ng update kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng lungsod. Yan muna ang update mula dito sa Divisoria Market. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Iginit ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na ayaw ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibenta ang kanyang bahay sa Doña Luisa Village sa Davao City. Bagaman nakita dito na nakakabit ang karatulang for sale kamakailan. Ayon kay Representative Pulong, sinabi ng kanyang ama na importante ang naturang bahay dahil ito ang una niyang nabili gamit ang sariling pera. Dagdag pa niya na nanatili itong sentimental para sa dating Pangulo kaya kahit nakadetine ito sa abroad, ayaw niya itong ipadispose. Yan nagigya ako ng gidiritso ng imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba ni tubag naman siya ngano nga baligya ba daw nga mo daw na pinakauna niyang balay unya si Hanilet na mo daw kaugaling mong balay dako daw so mo to yan tubag. So di daw niya pabaligya. Mayorya ng mga Pilipino ang pabor na muling sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC base sa survey ng Octa Research. Sa naturang survey, 57% ang nagsabing dapat bumalik sa ICC ang bansa at 37% ang tutol dito. Pinakamarami ang pabor mula sa Luzon na sinundan ng Metro Manila
habang pinakamarami naman ang tumutol mula sa Mindanao na kilalang baluarte ng mga Duterte. Inihayag ng isang House prosecutor na pinag-aaralan pa kung susunod o hindi sa ikalawang order ng Senate Impeachment Court ang Kamara. Partikular na ang paglalabas ng sertipikasyon na magsasabing interesado pa rin ang House of Representatives ng 20th Congress na isulong ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Sa July 28 nakatakdang magbukas ang 20th Congress. Kulang isang buwan bago ito, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang susunod na hakbang kaugnay ng ikalawang order ng Senate Impeachment Court. Partikular na ang paglalabas ng sertipikasyon na magsasabing interesado pa rin ang House of Representatives ng 20th Congress na isulong ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang isinumite ng House Prosecution Panel ang sertipikasyong hindi lumabag sa one-year bar rule ng saligang batas ang inihaing Articles of Impeachment sa Senado. We haven't decided on whether to issue that. Maybe yung iba kasi sinasabi na pag nag-issue yung 20th Congress, then it will make it appear that it's an impeachment case filed in a different Congress, and therefore it bans it violates the one-year ban. Yung ganun po, pinag-uusapan po namin yan. Pero nanindigan nitong may compliance man o wala sa second impeachment court, hindi ito hadlang para masimulan ang paglilitis sa vice-presidente. Giit naman ang tagapagsalita ng House of Representatives, mananatili ang posisyon ng Kamara matapos magawa ang mandato nito. Ang mandato ng saligang batas sa impeachment court is to try and decide. So dapat tuloy-tuloy ang proseso, tuloy-tuloy ang trial hanggang matapos ito. Susuportahan naman ng ilang kongresista kung magkakaroon ng certification ng 20th Congress para sa impeachment. If necessary and if compliant with the Constitution, then yes. But I am of the opinion na napasa na po namin sa Senate and it should have been proceeded with forthwith. Kaya definitely maboto tayo ng yes if ever isa lang ito. Rosa Licos, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak na Philippine National Police na magiging mapayapa ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa kabila ng umiinit na impeachment issue laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, nakahanda ang kanilang hanay na harapin ang anumang banta sa seguridad sa araw ng SONA. Dagdag pa ni Torre, inaasahan na nila ang maraming issue gaya ng mga nakalipas na SONA, kaya handa silang magsagawa ng adjustment sa depende sa intel na kanilang matatanggap. Nauna nang sinabi ng Office of the Vice President na hindi dadalo si VP Sara sa SONA ng Pangulo sa July 28. Naghain ng kani-kanya mga prioridad na panukalang batas sa mga senador sa unang araw ng 20th Congress. Unang nagsumite si Senator Loren Legarda ng kanyang 10 prioridad na panukala, kabilang ang One Tablet, One Student Act. Sinundan siya ni Senate President Chis Escudero na ipinanukala ang pagbabasura sa bank secrecy para sa mga opisyal ng pamahalaan. Kabilang sa mga panukala ni Senator Jinggoy Estrada ang buwan ng ayuda para sa senior citizens at mga hakbang para sa disaster resilience, habang isinusulong naman ni Senator Robin Padilla ang divorce, medical cannabis at minimum wage hike. Naghain din ng kaniyang priority bills si Senator Joel Villanueva na layong wakasan ang endo at ipagbawal ang online gambling. Binibigyan diin ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang panukalang batas ang muling pagrepaso sa rice tariffication law at pagpapadali sa proseso ng pagkuha ng ayuda. Kasama rin sa mga naghain ng kanilang pangunahing panukala sina Senators Bongo, Tito Soto at Bam Aquino na nakatuon sa mga isyu ng edukasyon, social welfare, wage hike,
disaster preparedness at laban sa fake news. Suportado ng mayorya ng mga senador ang liderato ni Senate President Francis Chis Escudero kung ngayon magbobotohan. Ito ang inihayag ni Senator Joel Villanueva kasabay ng unang araw ng 20th Congress. Anya hindi bababa sa 13 mga senador na ang kanyang nakausap sa nakalipas na 3 linggo na nagsabi na susuportahan nila si Escudero. Bagaman itinanggi nito na wala siyang ipinapaikot na resolusyon o pinapipirmahan ang anuman kaugnay nito. Nilinaw rin ng senador na maaari pa rin magbago ang desisyon ng bawat senador kapag nagbotohan na sa unang araw ng plenary session sa July 28. As far as I'm concerned, sa mga nakausap ko, the past 2-3 weeks, meron ng mayorya. But to say that come voting day, they have the same decision, it's not for me to decide. Kaya ako nasasabi na personally, I think tama yung mga naririnig natin na information that as of today, at this point in time, I think Senator Escudero enjoys the support of the majority of the members of the incoming 20th Congress. Ikinokonsidera ng hepe ng Philippine National Police na palitan sa pwesto ang 3 opisyal sa Bicol Police. Ayon kay General Nicolas Torre III, nakukulangan siya sa performance ng 3 opisyal kaya't maaaring palitan ng mas marurunong na opisyal. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, bakit nasabi na kulang sa performance itong 3 police officers sa Bicol? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, mayroon siyang nakitang provincial director na bigong mag-supervise ng kanyang mga tao at hindi rin daw marunong gumamit ng radyo. Ito aniya nakita niya sa pagbisita niya sa Bicol Police noong weekend. Nakukulangan aniya siya sa performance ng mga ito, kaya't ikinukonsidera niya na palitan ng mga ito sa pwesto. City Chief PNP bilang commander sa ground, dapat ay marunong ang mga regional director, provincial director at chief of police na magbigay ng command. Kung kailangan umanong gamitan ng micromanagement ang mga tauhan, ay dapat gawin ito para epektibong maibaba ang utos. Samantala, Ella, ginit din ni General Torre na dapat ay palaging may dalang radyo ang mga commander sa ground para mayroong contact sa kanilang unit. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Samantala, balikan natin muli ang live report ni Rosa Licos kaugnay sa pagtitiyak ng mga mambabatas na hindi makaapekto sa pagproseso ng mga panukalang batas ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Yes, Rosalie, go ahead. Apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa pagproseso ng mga panukalang batas at resolusyon, kabilang sa pinakamalaking obligasyon ng 2 kapulungan ng Kongreso ay budget deliberation o pagbusisi sa panukalang pambansang pondo para sa taong 2026. Ayon kay House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, hindi makaapekto ang nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mandato ng 2 kapulungan ng Kongreso na pagpasa ng mga prioridad na panukalang batas. Dagdag pa nito, hiwalay na trabaho ng House members at senators ang pagiging prosecutors at senator judges. Sa gitna naman ang pag-igting ng palitan ng mga sagot ng mga kongresista at senador dahil sa kontrobersyal na issue ng impeachment, naniniwala si Attorney Abante na laging may puwang para magkasundo at magkausap para maipasa ang mga legislative measure na makapagsusulong sa kapakanan ng publiko. Mga legislative measure na makapagsusulong sa kapakanan ng publiko. Pagtitiyak din ito, handang makipagtulungan ng Kamara sa Senado para matugunan ang socio-economic issues na kinakaharap ng bansa ngayon. Kapansin-pansin na karamihan ng mga panukalang batas na inihain sa unang araw ng trabaho ng mga mambabatas ay may kinalaman sa pagsulong ng dagdag sahod sa mga manggagawa, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, dagdag na benepisyo sa mga may hirap na sektor at iba pa.
Yan muna ang latest live mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Ikinatuwa ng Bureau of Immigration ang desisyon ng Manila Regional Trial Court na nagpawalang bisa sa pagkaalkalde ni Alice Guo at nagdeklarang siya ay isang Chinese national. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, matagal nang sinimula ng ahensya ang deportation proceedings laban kay Guo at ang ruling ng korte ay kumpirmasyon ng mga ebidensyang nagpapakitang si Guo ay si Guo Waping na isang dayuhan dumating sa bansa gamit ang fabricated identity. Halos 10 buwan nang nakakulong si Guo dahil sa mga kasong may kinalaman sa human trafficking, money laundering at katiwalian na may kaugnayan sa operasyon ng mga scam hub sa Bamban, Tarlac. Inaprubahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang 50 million pesos grant sa Bureau of Immigration upang pondohan ang deportation of foreign POGO workers. Ayon sa PAGCOR, ito ay hahatiin sa 2 tranche. Naibigay na ang unang 25 million pesos noong nagkaroon ng signing of Memorandum Agreement kahapon June 30. Makatutulong ang grant upang mabayaran ang mga gastusin sa repatriation ng mga illegal POGO workers na kasalukuyang nasa BI Warden Facility and Protection Unit. Ibinaba ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Crisis Alert Level 3 sa Israel sa Alert Level 2 simula kahapon. Ibig sabihin mula voluntary repatriation ay nasa restriction phase na lamang ang naturang bansa. Ayon sa pahayag ng DFA, ito'y dahil sa magandang development ng sitwasyon ng seguridad sa Israel. Kaugnay nito, ayon sa Facebook post ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak kahapon, inalis na rin ng DMW ang ban sa deployment sa mga returning OFW na papunta roon. Samantala, mahigpit pa ring binabantayan ng DFA ang kalagayan sa Israel at i-update ang crisis alert level kung kinakailangan. Lumagda sa Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Pilipinas at Lithuania Defense Minister sa Makati City. Ang kasunduan ay itay nagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng depensa, cybersecurity at maritime security sa gitna ng lumalalang tensyon sa mga rehiyon ng Indo-Pacific at Europa. Narito ang report ni Ryan Lacandale. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa Indo-Pacific region, patuloy ang hakbang ng Pilipinas upang palakasin ang ugnayang pangseguridad nito sa mga kaalyadong bansa. Kahapon, lumagda ang Pilipinas at Lithuania sa isang kasunduang magpapatibay sa defense cooperation ng dalawang bansa. Layunin ng MOU na palalimin ang kooperasyon sa depensa, cybersecurity, maritime security at iba pang hamong pangdaigdig. First is the importance of maintaining and stressing the rule of law in the international sphere, particularly a rules-based global order. And our maritime security, which is based on fundamental principles of international law. Secondly, it's the need to resist any unilateral attempts to reword or re-engineer maritime law and the international order to the benefit of new powers that want to dominate the world and to the detriment of smaller nations. And one of the topics of common interest is maritime security, including challenges related to shadow fleets, Russian and Chinese, that are operating in your waters and in our waters, as I said, applying very similar approaches. And protection of our critical underwater infrastructure is a similar concern of ours. Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang pangangailangang palakasin ang cross-regional cooperation upang mapanatili ang umiiral na international law, lalo na sa issue ng maritime security. The small nations, as our President has always said, need a firm voice in international affairs. And we both resist the nomenclature
that we are mere agents of other large powers when our people bear the brunt of standing up for our own national interests and our own futures as we decide it. Ayon sa Lithuania, mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansang demokratiko upang labanan ang lumalakas na kooperasyon ng mga authoritarian powers gaya ng Russia, China, North Korea at Iran. Ayon sa Lithuania, kung ang Russia, China, North Korea at Iran ay patuloy ang sabuatan na layong sirain ang international na order, aniya, kailangang magsanib puwersa ang mga bansang naninindigan naman para sa demokrasya at kalayaan upang harapin ang mga banta. We have to strengthen our defense capabilities. We have to expand our defense industry. We have to integrate new technologies, and taking into account what we learned from the battlefield in Ukraine, we have to connect our peoples, those who understand very clearly that freedom is not a given. Freedom is something you have to fight for, and sometimes fight very, very hard. So therefore, now we have a framework, now we have a way forward, now we have a clear understanding that it's going to take a lot of hard work. It's going to take a lot of resources, but our children, they deserve to live in a free world. So that's how we're going to move. Kabilang sa mga napag-usapan ang pagtugon sa maritime threats tulad ng tinatawag na shadow fleets ng Russia at China, banta rin sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Napag-usapan din ang mga hakbang kontra disinformation, undersea infrastructure threats, climate resilience at renewable energy technologies. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas si Defense Secretary Gibo Teodoro sa posibilidad ng pagtatayo ng ammunition production facility ng Estados Unidos sa Subic, Zambales. Ayon sa kalihim, suportado ng Department of National Defense ang anumang proyektong magpapalakas sa depensa ng bansa, basta't may benepisyo rin sa mga Pilipino. At para sa detalye, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, anong benepisyo ba ang inaasahan ni Secretary Teodoro na makukuha ng bansa kapag natuloy yung ammunition o US ammunition facility sa Subic? Ella, trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino, kita ng pamahalaan at transfer technology. Lalo na kung meron itong kakibat na pagpapatatag sa ating kakayahan ng makagawa ng sarili nating produkto. Positibo si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mungkahing pagpapatayo ng pasilidad para sa produksyon at timbakan ng bala ng Estados Unidos sa dating base militar ng Amerika sa Subic Base sa Zambales. Ayon sa kalihim, ang ganitong uri ng proyekto ay malugod na tatanggapin lalo na kung magdudulot ito ng benepisyo sa bansa gaya ng pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino, kita ng gobyerno at technological transfer. On the reported production of an ammunition facility in Subic, I have yet to see a formal proposal. But naturally, we will consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines, and not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged, being a like-minded and a treaty partner in itself. Gayunman, nilinaw ni Teodoro na wala pa silang natatanggap na formal na proposal o opisyal na komunikasyon mula sa gobyerno ng Estados Unidos kaugnay sa ulat ng nasabing plano. Batay sa ulat, iutos ng US House Committee on Appropriations sa kanilang Department of Defense, State Department at International Development Finance Corporation na pag-aralan ang posibilidad ng pagtatayo ng ammunition manufacturing at storage facility sa Subic. Layunin ng inisyatiba na ito na punan ang kakulangan ng forward stag ammunition manufacturing sa Indo-Pacific region, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Ella.
Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Para naman sa ating weather update, posibleng pumasok sa bansa ang nasa 2 hanggang 3 bagyo ayon sa Pag-asa. Paliwanag ng Weather State Bureau, base sa record, kadalasan na pumapasok ang mga bagyo kapag ganitong buwan. Batay sa initial forecast, maaring maglandfall ang bagyo sa Visayas or Central Luzon at maaari ring dumaan ng Batanes. Gayunman, pwede pa ring magbago ang track ng mga bagyo pero inaasahan na palalakasin rin ito ang habagat. Samantala, patuloy rin na minomonitor ng Pag-asa ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather State Bureau, may medium chance na maging bagyo ang nasabing LPA. Ibig sabihin, maliit ang tsansa na maging bagyo ang sama ng panahon, subalit maaari pa rin tumaas ang posibilidad na ma-develop ito bilang isang tropical depression sa mga susunod na araw. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard Southern Tagalog District na lumubog ang isang landing craft transport o LCT sa San Juan Bautista sa layong 13.9 nautical miles sa timog silangan ng Cresta de Gallo Island sa pagitan ng isla ng Romblon at Sibuyan Island kahapon. Ayon kay Commodore Jeronimo Tovilla ng PCG Southern Tagalog District, ligtas ang lahat ng tripulante ng barko matapos silang masagip ng isang dumaraang bangkang pangisda na patungong Negros Occidental. Inihatid ng nasabing bangkang pangisda ang mga nasagip na tripulante sa Cadiz City, Negros Occidental. Ang tanging laman umano ng lumubog na barko ay 2,500 litro ng krudo para sa sariling konsumo at wala itong kargamento. Itinalagang special advisor ng bagong upong alkalde ng Iloilo City Government si former Mayor Jerry Treñas. Ito'y dahil sa kanyang karanasan sa public service at sa pagpapatakbo ng lungsod. Mula sa Iloilo City, may report si Lalaine Moreno live. Lalaine, paano ngayon yung magiging setup nito? Aga ang kakatalaga ni dating Mayor Jerry Treñas bilang special advisor to the city government ay maaari siyang magbigay ng kanyang advice o opinion dito na may kinalaman sa political concern, management at governance ng kanyang anak na kasalukuyang mayor ng Iloilo City sa ngayon. Simula kahapon, natapos na ang panunungkulan ni Jerry Treñas bilang mayor ng Iloilo City sa loob ng 3 magkakasunod na termino o kabuang 9 na taon. Hindi na siya tumakbo pa sa anumang posisyon sa politika dahil sa kanyang kalusugan. Pumalit sa kanyang posisyon ang kanyang panganay na anak na si Mayor Raisa Treñas Chu. Sa inilabas na executive order ni Mayor Raisa kahapon, itinalaga niya ang kanyang tatay na si dating Mayor Jerry Treñas bilang special advisor to the city government. Batay sa EO, maaari siyang magbigay ng kanyang advice kung ito ay may kinalaman sa political concern, management at governance. Pero wala siyang tatanggapin na kompensasyon o bayad sa kanyang pagkakatalaga. Ayon kay Mayor Raisa, ang karanasan, kaalaman at expertise ng kanyang tatay ay makakatulong para sa pagpapaunlad ng lungsod. Si Jerry Treñas ay 2 dekada tunungkulan sa public office mula sa pagiging city councilor, congressman at city mayor. Si Raisa Treñas naman ang kauna-unahang babaeng alkalde sa lungsod. Yan muna ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Lalaine Moreno live mula sa Iloilo City. Nakilahok ang nasa 100 stakeholders kabilang ang UNTV News and Rescue sa paglulunsad ng National Disaster Resilience Month sa Baguio City na idinaos kaninang umaga. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, ano-ano ang mga aktibidad na nakapaloob sa paglulunsad ng National Disaster Resilience Month?
Yes, Ella, kanina ay nagsagawa ng maigsing programa sa Baguio City Hall na pinangunahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pagkatapos ay nagsagawa ng motorcade ng City Disaster Risk Reduction Management Office, ang BFP, Baguio City Police Office, rescue teams, kabilang ang UNTV News and Rescue at iba pa. Nagsagawa rin ng tree planting activity sa Forbes Park. Bilang pakikiisa sa National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo 2025, ang lokal na pamahalaan ng Baguio ay nagsagawa ng programa ngayong araw, July 1, sa Baguio City Hall grounds. Binigyang diin ng LGU ang mahalagang papel ng City DRRMO sa pagtiyak sa kaligtasan ng bawat residente. Magdaragdag din ng mga fire trucks at ambulansya ang lungsod at ng mga evacuation center sa bawat barangay. Season. Kaya kailangan i-remind uli natin yung ating mga responders at hindi lang responders. Kailangan natin i-remind yung ating mga membro ng komunidad na kailangan prepared tayo lahat. Kaya gusto itong event na to would heighten awareness. Yung importante ng planning, preparedness, especially with all these looming threats of calamities and disasters na taon-taon naman na nararanasan natin. Isa rin sa mga proyekto ng pamahalang lungsod ay ang Disaster Risk Reduction and Management Trainings para sa pagsasanay ng mga volunteer rescue teams sa kada barangay at City DRRMO staff. Sinundan naman ng motorcade ang programa na umikot sa mga pangunahing kalsada sa lungsod kung saan nasa 100 stakeholders at partners ng CDRRMO ang lumahok. Kabilang dyan ang Bureau of Fire Protection, Baguio City Police Office, Philippine Army at mga volunteers mula sa iba't ibang organisasyon kasama ang UNTV News and Rescue. Ganitong mga event, UNTV talagang isa sa mga nakita ko na talagang in terms of volunteerism, napakataas ng kanilang sense of volunteerism. Kaya ako'y natutuwa naman at nagpapasalamat ako kay Brother Daniel na nakagawa nga siya ng ganitong team or teams sa UNTV. And this is nationwide, Ang one of the well-trained na mga volunteers natin, especially first responders natin, are members of the UNTV. Kaya nagpapasalamat ako on behalf of the local government of Baguio. Maraming salamat sa MCGI. Maraming salamat kay Brother Daniel. At higit sa lahat, maraming salamat sa UNTV. Ang UNTV News and Rescue ay nakikisa sa National Disaster Resilience Month. So gaya nga ng sinasabi ng ating Kuya Daniel, ang UNTV News and Rescue ay laging nakahanda sa pagtulong sa kapwa, hindi lang pagdating sa mga sakuna, kung hindi rin sa katulad nitong pakikiisa sa pag-preserve ng ating kalikasan. Kaya ngayon, nakikisa rin tayo sa tree planting activity. Kaya asahan ninyo sa awa at tulong ng Diyos, ang UNTV News and Rescue ay palaging nakahandang tumulong. Pagkatapos ng motorcade ay nagsagawa din ng tree planting activity sa Forbes Park kung saan tulong-tulong ang mga rescue teams, volunteers at iba pa sa pagtatanim ng nasa 300 fruit-bearing trees at pine trees. Ella, tema ngayong taon ay Heightened Preparedness for the Big One. Lokal na taga-tugon, mga bayaning simbolo ng katatagan at dedikasyon sa pampublikong kaligtasan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Muling pupunta si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House matapos himukin ni US President Donald Trump ang Israel na makipagkasundo para sa ceasefire sa Gaza. Ito na ang ikatlong beses na magtutungo si Netanyahu sa White House. Ayon kay Trump, posibleng magkaroon ng kasunduan sa susunod na linggo habang patuloy ang opensiba ng Israel. Samantala, ginamit ni Trump ang US aid para
hilingin sa Israel na ibasura ang mga kasong katiwalian laban kay Netanyahu. Nagbanta si US President Donald Trump na papatawan ng bagong taripa ang Japan dahil sa umano'y pagtanggi nitong tanggapin ang bigas mula sa Amerika. Sa isang post sa Truth Social, iginiit ni Trump na may kakulangan sa bigas ang Japan, ngunit ayaw nitong bumili mula sa Estados Unidos. Kung hindi magkasundo bago ang deadline sa July 9, itutuloy ng US ang mas mataas na taripa sa Japan. At sa ating iwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Roma Kapitulo 10, versikulo 17, na nagsasabi, "Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.